Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang energy mo gamit itong mystical cards. Pero mamaya, aalamin din natin kung ano ang blessing na paparating sa iyo, ano ang hadlang, at saka ano ang outcome. Dalawang mystical cards ang kakailanganin natin. Pinapakita ng mga cards na ito na may sarili kang desisyon sa kung ano yung kaya mong pakisamahan at hindi. At saka hindi naman ito masama sa iyo at sa kapwa mo. Kasi yung pagiging totoo mo sa sarili mo, yun yung mas mahanap mo yung totoong happiness. Hindi mo kailangan ipilit yung sarili mo sa iba na para makikooperate sa iyo. Hayaan mong kusa silang makasunod sa iyo. Dahil sa ganun din naman ang gagawin nila sa iba dahil sa meron din silang sariling rules. At saka akuin mo din yung mga bagay na matututunan mo at saka kailangan panindigan. Maging totoo ka sa sarili mo para wala kang pagsisihan sa huli. Mas i-manifest mo yung energy na gusto mo kasi soon marirealize mo rin na bawat tao o kaya experience ay may halaga. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ano man ang gender mo or edad mo. Ito yung start ng 1 week reading mo. Alamin natin itong bottom of the deck. The Hangman. Nagkakaroon ka na ng kaalaman sa mabagal na situation sa buhay mo or natapos na situation. May ibang person naman na pansamantala nakikiramdam ka muna sa situation kasi meron kang pagdududa. Lalo na kung ang ilan ay nakaranas ng betrayal or panlilin lang sa person mo or kapwa mo. Marami ka nang natututunan sa situation mo. At ito yung nagiging dahilan kaya nagbabago yung priorities mo. Dahil sa may mga Pisces na alam mo yung crisis na pinagdadaanan mo. Nagmo-move forward ka kasi may ayaw ka ng sitwasyon na maulit. At ang itinitira mo na lang sa sarili mo ay yung mga alam mong taong pwede mong mapagkatiwalaan. Pwedeng ilang kaibigan or family. Ito yung mga cards para sa ano ang darating na blessing sa iyo. 6 of Cups, King of Wands, 4 of Wands. Sa mga cards na ito ay pinapakita na mas lalo kang nagiging close sa person mo or sa family mo. Lalo na yung lalaki na person, pwedeng Pisces o kaya person mo na iba yung zodiac. Para sa kanya, maligaya na siya na kasama ang family. Nakakalimot siya sa problema niya. Kung wala pa kayong pamilya ng person mo, ito yung pakiramdam niya. Nakakapag-relax siya kapag magkasama kayo or kasama yung friends. Kasi sa career or negosyo, itong person na ito or maybe ikaw ay sobrang hectic ng schedule mo o kaya minsan mo lang makita yung family mo dahil sa ang trabaho mo ay nasa malayo na lugar or ibang bansa. Sa career or negosyo dahil sa focus ka sa
trabaho mo or negosyo, na-achieve mo yung goals mo. May mga Pisces na hindi mo talaga iniiwan yung trabaho mo or negosyo nang hindi natatapos. Pinapakita rin na ito na yung permanenteng trabaho mo o kaya negosyo. Ang ilang single, pwedeng meron ka pa rin connection sa past person mo or magpaparamdam pa rin itong person na ito. Kaya lang, may mga single na focus ka na sa kung ano yung bagong dumarating sa iyo. Ang ilan sa relationship, matagal mo nang kilala yung person mo. Nagkita kayo muli at naging kayo yung naging magkarelasyon. May ilan na nagkaroon ng relasyon dati at nagkabalikan. Itong person mo ay ready na mag-commit. Yung bang magkaroon na kayo ng baby o kaya magpakasal na or magsama na. Pero kung nasa dating stage pa lang kayo ng person na ito, single ka man or nasa relationship, mas lalo kayong magiging masaya. 7 of Cups, 10 of Swords, Ace of Cups. Ito yung mga cards para sa hadlang. Kung nagkaroon ka ng issue noon sa panlilinlang o kaya yung ikaw lang yung nakikikooperate sa situation or sa relasyon. Kasi merong person na meron siyang problema sa emosyon. Hindi niya maintindihan yung sarili niya, nagkakaroon na ng kapaguran. Mas inisip ng person na ito na mag-start ng fresh. Na mas unahin yung mga bagay na gusto o kaya yung magpapasaya sa kanya. Kaya ipinakita sa mga cards yung ownership at cooperation. Kung hinayaan mo yung person sa decision niya, gusto mo ay hayaan ka rin sa mga sarili mong desisyon. Kaya maraming natutunan sa past, good or bad na experience. At ang naging resulta ay marunong ka na magpahalaga sa sarili or sa kapwa. Sa financial, nakatatlong cards ka na. Diba, nabanggit ko nga sa unang card na merong betrayal, panlilinlang. Ang ilan sa inyo naloko ka sa financial. Pwedeng isa or mahigit pa. Pero unti-unti ka ring nakakabawi at nagpapahalaga sa mga kinikita mo. Ano man yung naging issue or sitwasyon mo, or problem sa money. Para sa ilang single, marami kang naging karelasyon pero hindi nagtatagal yung relasyon mo dun sa person. At pinapakita sa cards na malapit mo nang matagpuan yung potential person na panghabang buhay. Yung person na magkukommit sa'yo, naka-tatlong cards ka na. At posible na nakakausap mo na ito o nakilala mo na siya, malapit lang siya. Ang ilan sa relationship, kung noon marami kang nakakarelasyon, hindi ka nagseseryoso sa relationship, ikaw man ito or person mo, natagpuan mo na yung taong magpapatino sa iyo. Ito yung taong karelasyon mo na ngayon. Ito naman yung mga cards para sa outcome. The High Priestess, Knight of Cups in reverse, the Magician. Kung ikaw yung nanlilinlang ng kapwa mo, merong isang person na hindi mo pwedeng maloko or lokohin kasi malakas yung kutob niya. Kailangan mong mag-ingat, malayo ka man o malapit sa kanya, alam niya. Mas maigi na alam mo ito para makakapag-ingat ka at saka
Siyempre, baguhin na rin yung mga maling gawain. Lahat naman kasi tayo meron yan. Pero kung makakaistorbo ka ng kapwa mo, yan, baguhin mo yan. Sa kalusugan, may ilan sa inyo na hindi mo masyadong binibigyan ng pansin ang kalusugan mo. Ang ilan naman sobra sa pag-aalala na baka meron ka ng sakit, yung mga ganun ba, na hindi nakakatulong sa kalusugan mo. Iwasan mo ito. At saka positive pa rin yung mga cards mo para sa health improvement. May ilang single na kahit dito sa mga cards pinapakita na naghahanap ka ng karelasyon pero yung nakikilala mo ay mailap. Makakatagpo ka pa rin ng potential person na kapareho mo ng goal. Pwedeng schoolmate mo siya or pareho kayo ng lugar. Or habang nasa ibang lugar ka or ibang bansa, makikilala mo yung potential person. Ang ilan sa relationship, yung person mo ay loving at saka romantic. Pero kapag may mga kasama na kayo, kahit close friend, hindi siya yung person na nagpapakita ng emosyon. Ang ilan sa relationship, kung meron kayong problema, mareresolbahan nyo ito kung pareho kayong willing na makikinig sa isa't isa. Dumadaan sa pagsubok yung relationship nyo, pero pagkatapos nito, magkakaroon pa rin ng deeper commitment at saka happy na relasyon. Ito yung mga cards na ipapakita yung feelings ng person mo or pwede rin ipakita yung feelings mo kasi connected kayo sa isa't isa. Dahil nga sa nagkaroon ng problema sa relasyon nyo, pwedeng betrayal o kaya may mga nililihim itong person mo, ito yung gusto niyang mangyari. Yung mapatawad mo siya sa pagkukulang niya or pagkakamali. Wala mang imik yung person mo pero tinitignan niya yung situation mo at saka kung ano yung nagiging reaksyon mo sa problema na pinagdaraanan nyo. May ilan na hindi mo pa nalalaman yung katotohanan kasi nga tahimik itong person mo. Pero pinagpapatuloy pa rin ng person mo kung ano yung mga ipinangako niya sa iyo, magkasama man kayo or hindi na. Yung mga makakaya niyang gawin para sa relasyon niyo. Kasi ano man yung problema na pinagdaraanan niyo ng person mo, gusto pa rin niya na makita ka at saka kailangan ka niya. Kahit na nagkakaroon na kayo ng problema, bakit kailangan ka pa niya? Kasi ikaw yung inspirasyon niya, dahilan kung bakit siya nagpapatuloy. Kung inabandon naman ng person na ito yung relationship nyo or nawalan kayo ng communication, babawi siya sa iyo at sasabihin niya na sa iyo kung ano yung totoong feelings niya or kung ano yung mga hindi mo pa nalalaman sa situation niya. Kasi ang gusto ng person mo kaya humingi siya ng tawad sa iyo at saka yung magsimula kayong muli kasi ayaw niya na maging ilusyon lang yung relasyon nyo. Yung bang meron na talagang label na kayo yung magkarelasyon. Ready na rin itong person mo na harapin kung ano man yung mga mangyayari sa relationship nyo, gaano man ito kahirap or kasakit. At saka pinakita rin sa mga tarot cards na babalik yung past person. Kaya bumalik, kasi gusto niyang maisaayos ulit ang relationship nyo na ikaw at siya ay meron pang pag-asa.
Pero syempre guys, guide reading lamang ito. Kaya kung ano yung nasa damdamin mo at nasa isip mo, yun yung sundin mo. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Cancer, Aries, Taurus, Pisces, Virgo, Libra, Sagittarius, Leo, at Aquarius. Napansin ko sa mga cards para sa ilang Pisces na happy ka na at saka naka-move on. Pero may ilang Pisces na makikipagbalikan kasi meron kang sapat na dahilan. Ito naman yung ilan sa mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Z, H, X, V, A, M, K, B, O.